Ang nabanggit ni Yusek Claire Castro na kaya daw nag-drop yung ratings ni PBBM dahil daw biktima siya ng fake news. Ano po yung fake news? Alam nyo, kasi may experience kasi ako sa Castro na apelido, yun si Franz Castro. Wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae ngayon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Galing lang sila sa isang puno. Allergic sa mga apelidong Castro. So, ang sabi niya, wala raw magandang lumalabas sa bibig ni Yusek Claire Castro. Pero wait lang, sa bibig ba ni Sara, mayroong mga magagandang lumabas? Baka hindi ka lang kasi natutuwa sa mga sinasabi ni Yusek Claire dahil na-expose ang mga kalokohan niyo dyan. Alam nyo, ako, tambay ho ako ng ex. Kasi, maraming maraming opinionated dyan sa ex eh. At habang ako ay papaikot-ikot, nagdo-doom scrolling ako sa X, nadaanan ko to. Nakita ko tong post na ito ni SM Maniac. Claire at Franz Castro, baka galing lang sa iisang puno, sabi ni Sara Duterte. Uy! Sinasabi ba ni Sara Duterte na si Yusek Claire ay isang Sinasabi ba niya na si Yusek Claire ay kasama sa grupo ng CPP, NPA, NDF? Grabe. Fake news na fake news, guys eh. It's way too obvious. Masyado ng obvious, guys. Ba't mo sasabihin yun? Sasabihin mo lang yan if the person is getting on your nerves. Oh. Pakinggan natin yung sinabi ni Sara. Ito kasi yung binanggit niya. Ang nabanggit ni Yusek Claire Castro na kaya daw nag-drop yung ratings ni PBBM dahil daw biktima siya ng fake news. Ano po yung fake news? To si Sara talaga. Alam niyo, si Sara talaga hindi siya pwede magsalita ng walang script. At pag may script naman siya, para siyang tumutula. Obvious na obvious, di ba? Si Sara kapag may script yan, ako ay bumabati sa bawat Pilipino ngayong araw ng Semana Santa. Ganun siya. Para siyang tutula. Ako'y tutula. Makatang makata. Ako'y uupo. Tapos na po. Pag wala namang script, si Sara, mukhang eng-eng. Pag walang script, si Sara mukha siyang eng-eng talaga, promise. Oh, legit. Oh, no joke, no joke. Lahat naman tayo, biktima ng fake news, di ba? Kayo lahat, biktima din kayo na. Bobo ka talaga, Sara. Ang bobo mo. Ang tanong sa kanya, ano po masasabi nyo sa sagot ni Yusek Claire Castro na biktima si PBBM ng fake news? Kaya bumaba ang kanyang rating sa survey. Ang sabi niya, lahat naman tayo biktima ng fake news, di ba? Bobo ka talaga, Sara. O di kinumpirma mo nga na biktima ng fake news si Bongbong Marcos. Kaya siya bumaba. Tama pala yung sinabi ni Yusek. Nga! Ang bobo talaga ni Sara, ibang level ng kabobohan. So tama. Kasi ang sagot niya, lahat naman tayo biktima ng fake news eh. Di ba biktima rin kayo kasi ikaw sa CSM9. Biktima rin daw sila ng fake news. Oo. Hindi. Kayo yung fake news factory. Sa inyo nang gagaling ang fake news. Ang DDS ngayon nabubuhay sa fake news. Alam nyo, kasi may experience kasi ako sa Castro na apelido, yun si Franz Castro. Wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae ngayon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Galing lang sila sa isang puno. Ayun, no? Biglang naging kirat na si Sara. Biglang kumirat. Allergic sa mga apelidong Castro. So, ang sabi niya, wala raw magandang lumalabas sa bibig ni Yusek Claire Castro. Oo. Pero wait lang, sa bibig ba ni Sara, mayroong mga magagandang lumabas? Baka hindi ka lang kasi natutuwa sa mga sinasabi ni Yusek Claire dahil na-expose ang mga kalokohan niyo dyan. So, for example, nandoon yung death threat, di ba? Yung sinabi niya na si FL Lisa daw nagbibigay ng envelope. Yung naalala ko, yung yung pagmumura ni Sara Duterte doon sa nung panahon na ikinulong si Sulaika Lopez. Oh, galit na galit siya doon nung kinulong si Sulaika Lopez. Tapos nung hinuli yung tatay niya at kinulong, sabi niya, wala akong maramdaman.
Galing-galing naman ni Sara Duterte. Goes to show, guys, kung anong priorities niya. Mas love niya. Kung sino yung mas love niya. Pakinggan din natin kung ano yung sinabi niya. Kung tama ba? Kung may maganda bang sinabi si Sara Duterte. Lalo-lalo na dito sa bagong programa ng gobyerno doon sa 20 pesos na bigas. Na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, Yun. pang hayop. Panghayop daw. Ang tinatawag nila ano sa walang lamaw. Kaning baboy. Oo, ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Ganyan yung, pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Yan, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Alam mo, Sara, ang bobo mo talaga. Kasi sa susunod, bago ka magsalita, bago ka magpa-interview, alamin mo muna kung ano yung mga issues of the day, tapos saka ka magsalita, saka ka sumagot. Kaso nga mo, itong interview sa kanya ay impromptu. Kaya wala siyang alam. Kasi mga kutsero, balikan natin yung kwento ha. May pagdududa daw siya sa mga binibenta, sa ibebenta daw, sabi niya. Hindi raw pang tao, kundi pang hayop. Oo, pang hayop daw. Dapat daw pang tao, hindi daw pang baboy, hindi raw kaning baboy. Kaso mo, ang problema sa'yo, Sara Duterte, sa sobrang kabobohan mo, hindi mo inalam yung issue kung bakit 20 pesos ang naging presyo. Kasi mga kutsero, eto yan. Itong ibebenta na 20 pesos ay well-milled rice. Saan ka nakakita na pang baboy ang ipapakain mo well-milled rice? Itong ibebenta ng DA, mga kutsero, ay galing mismo sa mga warehouse ng NFA. Ito mga kutsero, yung binibili ng NFA sa mga magsasaka. So, Sara Duterte, kung sabihin mo na ang ibebenta ng NFA sa mga Pilipino sa halagang 20 pesos ay kaning baboy, ito ay produkto ng mga magsasaka sa Pilipinas. Kanina nakinig ako ng interview ni Ted Pailon kay Federation of Free Farmers, Leonardo Montemayor. Ang sabi, bakit daw inilabas bakit daw ibinenta ng 20 pesos? Ang sabi ni Leonardo Montemayor ng Federation of Free Farmers, kasi daw sobrang puno ng mga warehouse ng NFA. Punong-puno ng bigas at hindi na sila makabili sa mga magsasaka. Ito yung epekto ng pinagagawa ni pangalan niya, ni Villar. Sobrang puno yung mga warehouse ng NFA na kailangan na nilang i-let go. Kailangan na nilang bitawan. Dahil mapapanis na siya. Kung panis, magagalit ang taong bayan. Sabihin, sayang naman yung bigas. Hindi ipinamigay, etc. etc. Ngayon, ibinebenta, alam nyo nangyari? Ibinenta nila ng 33 pesos per kilo. May bumibili? Wala. Nagre-reklamo kayo sa presyo ng bigas? Binigyan kayo ng 33 pesos kada kilo sa NFA? Walang bumibili? Gusto niya ba yung mahal? Saan nakakita ng ganun? Mag-iimbento sila ng fake news, babatuhan sila ng facts ni Yusek Claire, mapipikon sila, they will react emotionally. And again, when you are reacting emotionally on a specific matter or issue, you are not as effective. Kasi hindi logical yung galaw mo eh. Kasi ako, mga kutsero, kung ako si PBBM, nakikita ko yung reaction ng mga DDMs kay Yusek Claire. Ba't ako makikinig sa sinasabi ng mga DDMs? Pikon na pikon kayo sa kanya. Okay lang sa akin yun. Tuloy pa. Tuloy ang ligaya. Walang problema. Talo ko siya hindi tatanggalin. Ba't siya tatanggalin?